Hallelujah, Lord. Salamat, Amin Apo. Thank you for everything. Even our breath, our health, O Lord. Salamat because ito po ang napaka-importante na bagay para po sa aming pamumuhay. Yes. Lord, wala pong nagbibigay sa amin kundi Ikaw lamang, Panginoon. Dahil aming hininga ay nasa iyong kamay. Thank you, Lord, for keep on sustaining us day by day, Lord, that we could be able to work. We could be able to do the things that you want us to do. Bless your people, O God, even those who are joining us online. As we listen to your word, give us your understanding and wisdom, O Lord, that comes from you para maunawaan namin kung ano po ang gusto mong pakinggan namin sa hapong ito. Lord, thank you. Bless now your word. Bless each and everyone as we receive your word this afternoon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good afternoon and welcome back sa mga umuwi kung mayroon, mga pumunta sa ibang lugar at bumalik sa Hong Kong. Okay, may the Lord bless everyone. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil araw-araw ang servisyo natin ito. Hindi kailangan na antayin natin ang Sunday bago tayo pupunta sa church. Oh, yeah. Okay, ang topic natin ngayon ay alam natin na maraming mga pangyayari ngayon. At kung hindi tayo magiging mamatsyag, tama ba? Ay mahirap. Kaya ang papag-aralan natin ngayon is indications of backsliding. Maraming mga sinyalis, maraming mga indications na dapat natin malaman. Dahil kung minsan, baka ang akala natin is gagangay. Alam niyo ang gagangay? Akala natin na ano bang other terms of gagangay? Parang normal, no? Sa tingin natin parang normal. Pero hindi natin alam na strategy pala ng kaaway yan para tayo ay lumayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? At alam natin that the most miserable person in the world is a backslidden Christian. Yeah. The most miserable person in the world is a backsliding servant, a Christian, backslidden Christian. Kaya ito po ang isang bagay na dapat natin siputan. Ganun, Ilocano kasi sa Tagalog. Ito ang dapat natin manmanan. Okay? Dahil ang akala natin, baka akala natin normal na nangyayari, lumalayo na pala tayo sa ating paglilingkod. Okay? Kaya, titingnan po natin. Dito po sa Jeremiah chapter
chapter 4, chapter 8, verse 4 to 6. Okay? Sabi ni Jeremiah, ay sabi ng Panginoon, Jeremiah nito, say to them, this is what the Lord says. When men fall down, do they not get up? When a man turns away, does he not return? Why then have these people turned away? Why does Jerusalem always turn away? They cling to deceit. They refuse to return. I have listened attentively, but they do not say what is right. No one repents of his wickedness, saying, what have I done? Each pursue his own course, like a horse charging into battle. Yan. Unang-una na makita natin dito, ang mga tao, tumitigas ang ulo. Yan. They are deceived and stubborn. Nadidisip na ang mga tao, tumitigas ang ulo. Kasi yung ulo yung natagkan. Matigas ano? Pero huwag naman natin hayaan na mawawala na yung skin at scar na lang ang skull na lang ang huwag naman sana yung ganun, ano? Yan. Kaya, yan, ito ang isa na titignan natin sa buhay natin. Baka imbis na magiging malambot tayo, ay mas lalo tayong tumitigas. Yan. Ang akala natin is nagpapakumbaba tayo, pero imbis na matuto tayong magpakumbaba, ay mas lalo tayong tumataas. So, ito ang isang sinyal, indication. Kaya akala natin, baka normal lang. Lumadmadlaw mo nga, paingay nga, tumangtang si takot doon. Apay nga, imbis nga mature at mas lalo ako agpakumbaba ng apay nga. Makakasjay. Tingnan, alam niyo yung kawayan? Habang tumatanda yan, naggaganon. Pero kung bata pa, talagang ganon. Pero kung tumatanda yung kawayan, naggaganon. Alam niya. Siya mismo ang nagbabaw down. Okay? Number 2. Pangalawa is, ito, Zephaniah chapter, basahin natin. I will stretch out my hand against Judah and against all who live in Jerusalem. I will cut off from this place every remnant of Baal, the names of pagan and the idolatrous priests. Those who bow down on the rocks to worship the starry post, those who bow down and swear by the Lord, and who also swear by Molech. Mga idolatry. Those who turn back from following the Lord, and neither seek the Lord, nor inquire of Him. Ang mga tao, alam niyo ang mga Israelite, ganun ang
masunurin sila. Pero maya-maya, matigas ang ulo. Maya-maya, kung napalo, magiging malambot uli ang puso. Pero kung wala na yung palo, magdidisobey na naman sila. Ginagawa nila ang gusto nila. Yan. They refuse to seek God on their decisions. Talagang wala silang kusang desisyon na hanapin ang Panginoon. Dahil ang feeling nila ay ayaw, kaya ayaw. Kung ano ang gusto nila, yan na lang. Wala yung talagang sakripisyo na talagang disnuno ka na hanapin mo, gawin mo ang kagustuhan ng Panginoon. Alam niyo, kung itong physical body natin, ayan, ito, maraming gusto. Di ba? Gustong kumain. Gustong matulog. Gustong mamasyal. Gustong umuwi. Yan. Ganun pa yun, di ba? Ano ba ang iba? Ha? Gustong? Mag-beach. Mag-beach. Oh. Gustong punta sa Disneyland. Gustong punta sa Ocean Park. Maraming gusto. Yan. At kung wala kang desisyon sa puso mo na labanan yon para pumunta ka sa kagustuhan ng Panginoon, wala. Lalayo ka talaga. That's why I believe, kasi ganito yan ang buhay Kristiyano Naglalaban yan Sabi ng Espiritu ng Panginoon, punta ka sa church. Sabi naman ang gusto mo, mamasyal ako. Di ba? Ganun? Mag-fasting ka. Sabi niya ang Espiritu ng Panginoon. Pero ang flesh mo sasabihin, kumain ka. Baka papayat ka na, baka papayat ka. Ganun. Ayan. Ganun ang buhay ganun ang human, the human nature. Yeah? That's why we need kailangan labanan natin. Kailangan nandoon yung tunay na puso na hanapin mo ang ating Panginoon. Paglingkuran mo na kahit na may sagabal, pero doon nasasabi na ikaw ay victorious kung may kalaban ka at in-overcome mo ang kalaban mo. Amen. 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 Alam nga naman na sabi, conqueror ka, tapos victorious ka, wala ka naman ginagawa. Impossible naman yan, ha? Kagaya ng tulog. Kung natutulog ka, ay, hindi mo lalabanan yan. Wala, ha? Huwag kayong mag-ganon-ganon. Tapos sasabihin, ganon-ganon. Picturing nyo. Mahirap na yun. Ang worst, ituloy mo na naman. Grabe, para naman isundo kayo. Parang isundo naman kayo. Yun, ano? Hallelujah. Okay, Hosea chapter 11 verse 7. Ito, magkakasinsin. My people, okay, my people are determined to turn from me. Even if they call to the Most High, He will by no means exalt them. Yeah? Kaya makikita natin dito na kahit ang pagpupuri sa Panginoon sa right na lugar, nire-refuse nila. Kung minsan, ganun tayo. Yeah? Mating ang oras na. Sabi naman ni Lord,
uh, the Lord is omnipresent. Kaya kahit nandito ako, alam ko nandito si Lord. Tulungan, sasabihin niya, ay dito na lang ako, mag-online ako. Mag-online ako, kahit hindi na ako papunta sa church, mag-online ako. Sabi naman ni Lord, kahit saan ka, nandyan siya. Tingnan ninyo, hanggat pa-online ka na, mamaya, patulog-tulog ka na. Mamaya, nawala na. Lalamig ka na, naglalamig ka na. Why? Because you refuse to the right place na kung saan ka dapat magsabat sa Panginoon. One, excuse tayo, hindi COVID. Nung time ng COVID, excuse tayo. Pero ngayon na wala ng COVID, hindi tayo excuse. Dapat punta tayo kung ano ang right place na kung saan tayo nagsisimba. Pag natin sabihin, di ba naka-online naman ako? Mamaya naka-online ka, nakahiga ka pa. Mamaya, natulog ka na. Nagiging pampatulog na ang preaching. Pampatulog na ng preaching dahil nakahiga ka. Nakapag-ano ka pa, nakapambalay ka pa na damit. Ipaano na yan? Dapat talagang hanapin natin. Kahit malayo, kahit ano man ang as long as walang talagang right na reason kung bakit hindi tayo makapunta. Yan. Tingnan ninyo, yung mga masakit, sila na hindi makapunta. Nananimit ninyo, it's good. Si Sister Zenny, naalis na. Naalis na yung tube na kwan. Pwede nang makapunta siguro dito bukas. Pumunta sila kasi sa hospital. Hindi sila makapunta because ganun din ang kapatid ko, naka-tube, naka-tube. Kaya hindi tapos yung simbahan pa doon sa is pataas pa yung yung balikangkang inaano nila. Ganun. But we thank the Lord because we are healthy. Amen. We can walk. Amen. We can sing. Kaya kamoy may boses tayo. Magpuli tayo sa Panginoon. Amen. Kung may time na talagang ibibigay nyo na magpagamit tayo sa Panginoon, magpagamit tayo. Amen. Alam niyo yung testimonyo ng isang kapatid na pumunta sa Macau? Ang ganda yung boses. Ang ganda yung boses. Pero, nung daw nag-ano siya, hindi pumunta sa simbahan at noon nagkanta-kanta sa organization, sa mga nagkakaya sa kanya, biglang nawala yung boses. Gusto ba ninyo na walang boses na, ay, mahirap yun. Kung ka nandito kaya, yan. Kailangan ng sakripisyo. Lalong-lalo na kung ganito na diok ninyo. You better go to the house of God. Yan. Hindi, sapsapahan nyo ano kayong tumagraras niya, pa-practice, kadakwan. Sapsapahan nyo, no. Nasa palaki di, if your employers allow you to go out early in the morning, then you can go out and go to worldwide and mag-distribute ng mga trucks, distribute ng mga kagaya ng sabi ni Pastora, ang rason daw yung mga baguhan na nag-aatin doon sa Macau. Anong dahilan kung bakit nalaman nila ang church na pulot daw nila ang isang trucks. You see, may ginagawa ang trucks. Hindi natin maliitin yan. Hindi natin alam kung paano pumilos ang Panginoon. Amen. Yeah? I remember when I was attended to one conference before in the Philippines. There is one
one man who testified. Yeah? That kastamat lang. Napulot daw niya ang isang trucks na nakagalot ng isang balon. Yeah? Kaya siguro yung doon, pinatayab na yung balon, tapos may itinali na yung trucks. Nakagalot na, yung ano pa rin doon, yung trucks doon sa balon. Yan ang testimonyo niya. Doon nagsimula na hinanap niya ang Panginoon. You see? Kaya iba-iba ang way ng Panginoon. Okay? So, medyo matigas ang ulo. Nawawala na yung desisyon o desire mo na hanapin ang Panginoon. Nawawala na yung gana mo na pupunta sa church. Okay. Matthew chapter 15, verse 8. Matthew, okay. Yan. Ito. Luke chapter 9, verse 62 muna. Anong sabi doon? Luke chapter 9, verse 62. Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Yan. Another is, nawawala na ang focus. Palingon-lingon na. Palingon-lingon. Tignan ninyo. Nawawala na. Imbis na pupunta sa church, palingon-lingon na. Kay Agradwan. Yan. Nagtatag-of-war na. Palaging nagtatag-of-war na, kaya palingon-lingon. Palingon-lingon. Alam niyo, ang isang taong umalis, ang isang taong umalis, iniwan ang kasama, iniwan ang ministry. Alam niyo yan? Si Demas. Demas, tumalikod. Iniwanan si Paul. Basahin natin. Doon sa 2 Timothy chapter, Colossians chapter 4, verse 14 muna. Basahin na natin. Sige, paki-nayo nyo man. Ang Colossians chapter, nalagit ko na ito. Colossians chapter 4, verse 4 to 14. Chapter 4, verse 14. Yanda? Yan. Our dear friend, Luke, the doctor, isang nga dati disciples na doktor ni Lucas. Yan. And Demas send greetings. So makita natin dito, sabi ni Paul, our dear friends Luke, the doctor, and Demas. So makita natin dito si Demas, kasama nila si Luke, kasama nila si Paul. Again, Philemon chapter 1, verse 24. Philemon chapter 1, verse 24. Philemon. Philemon. Si Philemon. Wala sa karapatan. 24. Ano yan tuloy na din? Nakahuli ng takuli. Yan. And so Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. Tingnan nyo. Kaya, fellow workers, si Mark, Aristarchus, Demas, Luke,
sabi ni Paul. Kaya makita natin dito na believer, kasama nila si Demas. Ano ang nangyari kay Demas? 2 Timothy chapter 4, verse 10. And 2 Timothy chapter 4, verse 10. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Yan. For Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Umalis si Demas. Ano ang sabi doon? Having loved this present world. Alam niyo, once na minahal ninyo ang mundong ito, kaya paluk-palukbak, doon. Doon. Bumabalik na. Nandun kasi ang kayamanan sa Thessalonica. Kaya, ano ang ginawa niya? Si Demas, minahal niya ang mundo, present world. Kaya ano ang nangyari? He abandoned his ministry. If you will see it, there is no record of return kay Demas. Kaya mahirap. Baka mawalan din tayo ng record sa Book of Life. Kaya huwag tayong maging Demas. Huwag natin talikuran ang ating ginagawa para sa Panginoon. Dahil sa pagmamahal natin sa mundong ito, ang daming mga pangyayari sa mundong ito para malitis ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo. Sabi doon sa nabasa natin, hindi pwede. Hindi pwede na hawakan mo yung arado. Yung arado. Tapos baluk-balukbak ka. Patingin-tingin, mamaya na-istipnik ka. Magkasakit ka. It's not fit to the kingdom of God. Sabi doon sa nabasa natin. Kaya, ganun ang isang indication dito. Kung makita mo na, wala. Tingnan mo, maraming nangyayari na ngayon. Awanan, dagitidad luma, mas kayat na ang business. Yes. Mas kayat na, mas gusto na nila na nandyan sa labas, yung organization. Yan. Organization. Ano-ano dyan. Parang Miss Universe. Pageant na yan. Mas gusto na nila sa labas. Kaya tingnan natin, mag-ingat tayo. Biglaan tayo ngayon. Kailangan pakiramdaman natin ang ating sarili. Kung mayroon ang mga indication na ito ay kailangan na palakasin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Okay. In Luke chapter 15, verse 8. Number 5. The people, they have a heart that is far from the Lord. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Tingnan natin. Kasi maraming magsasabi, oh, Kristiyano ako. Paawit-awit pa Yan. Pero, ang puso pala niya ay malayo sa Panginoon. Kaya, tingnan natin yan. Kung nararamdaman mo yan, you better cry out to the Lord. Amen. You better cry out to the Lord. So that God will fill you. God will empower you again.
mo, adayo gaminon dyan, puso kayo. Wala na. Alam niyo kung bakit maraming nagsisiparit na mag-asawa? Because, wala na. Malamig na yung puso. Kung malamig na yung puso, ang susunod doon, death talaga. Yes! Nawawala na yung nawawala na yung init. So, sasalita na. Pero ang puso niya ay malayo sa Panginoon. Mag-ingat tayo. Baka nakala natin Kristiyano tayo. Alam niyo kung bakit ganun? Kasi kulang tayo sa pagpupuri. Kulang tayo sa pananangin. Kulang tayo sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Tingnan niyo. Word, instruction, fellowship, ano pa yung isa? Apat yun eh. Kalimutan ko na. The meaning of wife? Yeah. Evangelism. Kung once na kulang tayo doon, lumalayo na. Kaya kailangan na idagdag natin doon. Palagi at palagi, my prayer at my prayer. Yeah? Okay. So, P wife. Present wife. Hanapas wife. Okay, and Proverbs chapter 14. Ang dami niya tao nga kaslapi man nga. Mayroong tao na parang tunay na Kristiyano, di ba? Kung nagsasalita, parang tunay na Kristiyano. Pero iba pala. Kaya mag-ingat tayo. And Proverbs chapter 14, verse 14. Ito na. The faithless will be fully repaid for their ways, and the good man rewarded for his. Anong ibig sabihin nito? The heart of this person will filled with their own ways. Ibig sabihin, mga kaibigan, ito na, once na mayroon na ang mga ito, ang isang tao, ang gusto niya, ang ginagawa niya. Awanan, umadayo ang tingnan natin, tumangkan ti ulo, refuse awanan ti desisyon da nga mangbiro ko ni Apo Diyos. Wala na silang ganang pupunta sa right place. Pinufocus nila ang mundo. No? Malayo na ang puso nila sa mundo. Ano na ang mangyayari sa isang taong ganun? Ginagawa niya ang gusto niya. Hindi na sa kagustuhan ng Panginoon. But once na ginagawa mo na ang gusto mo, ibig sabihin, parang wala nang konsensyang natitira. Wala nang takot sa Panginoon. Kung wala nang takot sa Panginoon, ginagawa niya ang kanyang gusto, ayan na, mahirap na. But without the Lord, kung ganito ang feeling natin, ito na ang mga indications, sabi nga natin, para alam natin kung ano ang gagawin natin. And first Samuel, ano ang gagawin natin? Hindi natin na tuluyan na kagaya natin si Dimas na hindi mahanapan kung siya'y bumalik kay Lord. And 1 Samuel chapter 30, verse 6. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter
greater in spirit because of his sons and daughters. But ito, mga kaibigan, but David found his strength in the Lord his God. Saan tayo makakakuha ng kalakasan kung nararamdaman natin ang mga bagay na ito? Yeah? David found his strength in the Lord. Ganon din tayo. Wala tayong ibang pagkukunan ng kalakasan, paghugutan ng kalakasan, kundi ang ating Panginoon. Amen? Lord, kung mararamdaman natin ito, ikaw po ang kalakasan ko. Ikaw po ang aking lahat-lahat. Wala akong ibang malapitan. Ikaw lamang, Panginoon. Just kneel down and pray and cry out to the Lord. Sometimes, mahirap. Yeah? Alam niyo kung minsan, kahit gusto mong mag-kneel down, kahit gusto mong manalangin, bakit parang malayo ang Panginoon? Kung minsan kung nananalangin ka, parang doon na lang sa ceiling, nagbabounce yung panalangin mo. Naramdaman ba ninyo yan? Yes. Until you really cry out to Him. The first thing, alam niyo kung maramdaman ninyo yan, ganito. Kung maramdaman mo yan, kahit gusto mong manalangin, parang hindi ka man, kahit nananalangin ka, kahit gusto mong umiyak sa Panginoon, walang iyak. Alam niyo kung minsan ganun may ganun. Pero alam niyo, the first thing that you will do, you face the cross. Ibig sabihin, you try to meditate what the Lord Jesus done on the cross. Kasi kung minsan bakit tayo naglalamig? Kung bakit parang gumagaan na ang ating pananampalataya. Because, the initial point of that is because you've forgotten what God had done on the cross. But if you try to meditate what Jesus done on the cross, that's the starting. Maramdaman mo, nasasabihin mo, Lord, thank you. You suffered on the cross because of my salvation. You died on the cross. Even it's painful, you know that it's painful. But still pa rin sinabi mo sa Ama, let thy will be done. Pero totoo yun, sabi niya, kung pwede lang, Lord, let this cup pass. Hindi dumaan itong kupa na ito sa akin. Alam niya mahirap. Pero ang ending pa rin ang kanyang panalangin, let thy will be done. Oh, sabi niya. If you all remember that, it will cause you to kneel down and cry to the Lord. Pero kung nakalimutan mo ang mga bagay na yan, parang walang silbi ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Nalakaamin. Awanan, wala na. That's why, if you feel na ganun talaga, ganun yung pakiramdam mo, you better kneel down and just meditate kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa cross. It will cause you to kneel down and cry to Him. And you will start to value ang gata doon mo, ibuhos ang pagmamahal mo sa Kanya. Mararamdaman mo din kung paano ka minahal ng Panginoon. Ang Kanyang indication also sa Kanyang pagmamahal ay yun, cross. Hallelujah. Praise God. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Ano ang consequences ng backsliding?
of course, once na magbakislay ka, at hindi ka talaga babalik sa Panginoon, ang hangganan mo ay sa impyerno. Tama? Pero, ito, maganda sana, ang isang bagay na tingnan natin dito, yes, baka sasabihin mo, di bali, babalik din ako, babalik din ako. Di ba, may ganun? How about na kung hindi ka pa bumalik, kinuha ng Panginoon ang buhay mo? Plano mong bumalik. Baka linagyan mo pa ng picture. Babalik ako. Pero paano kung hindi dumating sa picture na yan ay kinuha ng Panginoon ang buhay mo? Ayan. Isa pang warning. Ayan. Isa pang warning. Alam niyo kung magbabakislay? Ay, wala. Kung magbabakislay ka, talagang tuluyan kang magbakislay. Babalik ang mga espiritu ng mga isayin. Babalik. Ang problema, kahit gusto mo nang babalik dahil grabe na, mahirap na. Tingnan ninyo yung magbakislay. Ang super dati nga ugali na. Wala na mapagpaspasyalan, hindi mo yung pinmanaw. Saan ba yun? Matthew, let's see. Matthew chapter 12. Sa Matthew chapter 12, verse 43 to 45. Tingnan na natin. Ito. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places, seeking rest, and does not find it. So, yung mga espiritu na umalis sa, na palayas, dahil yung tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, okay? Ito, nagiging templo ng Panginoon. Kaya napapalayas ang mga demonyo, demonyeta, gano'n. Yan. Kasi maraming nagbahay. Maraming nagbahay, tama ba yun? Ang daming tumira. Pero nung pumasok na ang Espiritu ng Panginoon, ayan, napapalayas. Pero alam niyo, may mga demonyo na ayaw lumayas. Kung minsan ayaw lumayas, dahil may fan pa doon. May, what do you call that? Ano? Yung, nawawala yung vocabulary ko may iba pa siyang pinakahawakan. Ano yung English yun? Mga naman ninyo ako. May pinakahawakan. Kaya ayaw ko umalis. Yan. Pero kung may surrender lahat yan sa Panginoon, doon wala siyang panghahawakan. Kaya ma-deliver na gusto. Yan. Okay. Ayan. Yung kanina, ibalik mo ngayon. First. Comes out from it. It goes to arid places, seeking rest, and does not find it. And mag-roaming around. Maghanap-hanap na yan kung saan siya titira. Pero kung wala siyang matirhan, tignan natin next verse. Then it says, I will return to the house I left. I will return to the house I left. Tapos sabi niya, when it arrives, it finds the house unoccupied, swept, clean, and put in order. Sabi niya, kung pagdating daw niya doon, tingnan niya, pagdating niya doon, at
Next verse. Then it goes and take with it 7 other spirits, more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Baka sabihin ninyo, nalinisan naman yung bahay. Nagiging order naman. Unoccupied naman. Ibig sabihin, bakante. Bakante, pero maayos, malinis. Bakit bakante, unoccupied? Walang laman. Ibig sabihin, kasi ganito yan. Kung lumayas ang hatred, dapat mapalitan ng pagmamahal. Yes. So that ma-fill-up yun. Kung lumayas yung greediness, dapat mapalitan ng generous. Kung umalis yung payat, dapat papalit yung mataba. Fact. Ganon. Para hindi madagpan ng bakantiyan. Kailangan mayroon at mayroon para kahit gusto niyang papasok, may mag-fight back sa kanya. Yes. Ganon. Amen? Amen. Kaya tingnan ninyo, alam ninyo, buhay natin yan noon. Madali tayong magalit, di ba? Pero kung nandun na yung bunga ng Espiritu Santo, ay, medyo may self-control na, no? Noon, palaging nakasimangot, pero na ngayon, may joy, kaya, medyo, yung palaging kulubos na mukha, ay, nagiging kalabasa na, di ba? Yan. Papaya na mukha, kalabasa na. Okay? Yan. Kaya, never tayo na mag-slide. Amen? Amen. Alam niyo si Jonah, isa yan sa example ng yung gusto niya, ang ginawa niya. Hindi nakinig sa Panginoon. Ang gusto niya, yan ang ginawa niya. Alam niyo, kung babasahin niyo, anyway, yung Book of Jonah, maikli yun. Pwede ninyong basahin. Alam niyo, sabi doon, the Lord sent violent wind, violent calamities. Dahil hindi niya sinunod. Tingnan ninyo, ang Panginoon ang mag-send ng ang violente para magising si Jonah. Pero pinilit pa rin niya. Ano ang nangyari? Kaya, pinulog na lang sa gitna ng dagat. Pero, ibig sabihin, hindi pinabayaan ni Lord. Hindi pinabayaan ni Lord. Kaya, ano ang nangyari? Ihinanda ni Lord yung malaking pating. Yeah? Malaking pating. Iniligtas si Jonah. But the point in here is that, you see, Jonah suffered the consequence ng kanyang katigasan. Kaya, ayan, nagtulog pa na, nag-okay uli si Jonah, but if you read, Jonah started all over again. Hanggat na-accomplish niya yung sinasabi ni Lord. Ano ba lang ito pasugnod ni Jonah? Pasugnod pa ilaan ako na akay na pinatubong inikat mo dahil pagbubugot ay paglinunga. Ano tumubo ka agad yung tanim doon. Kaya noong nag-init, nalinungan diya yung puklang na. Nainitan.
Hindi, nung naramdaman niya yung init, sabi niya, bakit mo pinatay? Sabi niya ulit kay Lord. Kaya sabi ni Lord, hindi mo ito pinatubo. Sabi niya, pinatubo ka ng isang gabi. Tapos namatay ka agad. Nagagalit ka. Masakit ang puso mo. Pero wala kang sakit na, wala kang compassion sa mga tao doon sa Nineveh, kung saan ikaw sinusugod para sila'y maligtas. Sabi ni Lord sa kanya. Pero tapos na, nag-suffer siya ng consequence. Kaya, last verse. Jeremiah chapter 3, verse 20 to 22. But like a woman unfaithful to her husband, so you have been unfaithful to me, O house of Israel, declares the Lord. Next verse, please. A cry is heard on the barren heights, the weeping and pleading of the people of Israel, because they have perverted their ways and have forgotten the Lord their God. Ito pala ito. Ito ang sinabi ng Panginoon kay ano. Pero yung last verse pala natin is Hebrew chapter 12 verse 2. Kaya huwag natin kalimutan ang ating may Panginoon. Amen? Kailangan magiging matatag tayo. Okay. Return, faithless people. I will cure you of backsliding. Yan. Yes, we will come to you, for you are the Lord our God. Sana ganun. Ganda, no? Sabi niya, return, faithless people, I will cure you of backsliding. Kaya gamutin pala ng Panginoon ang mga tao na tunay na babalik sa Kanya, buong puso, buong katotohanan. Kaya, last verse, kaya gagawin natin ito sa Hebrew chapter 12 verse 2. Sa Hebrew chapter 12 verse 2, yan. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning his shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. So let us fix our eyes on Jesus. Amen. Kasi kung nakatingin tayo sa Panginoon, maganda yan ang hindi tayo malihis sa ating paglilingkod. Pero kung tayo na lang ang magtingin-tinginan, wala. Kung tayo lang ang magtingin-tinginan, wala. Kung ano ang kamali natin, yan na lang ang tinitingnan ng bawat isa sa atin. Wala. Walang mangyayari. Madidismaya tayo. Kaya sabi niya, fix our eyes on Jesus. Tingin natin para kahit anuman ang mangyayari sa mundong ito, hindi at hindi tayo mawawala dahil nakapokus tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Lord, salamat po sa salita mo na aming napakinggan. Nalangin po namin, Panginoon, na itanim mo sa kaibuturan ng aming puso para hindi po namin makakalimutan pagkos magiging watchful kami sa aming pananampalataya. Salamat sa mga palatandaan na ito, Panginoon, at sana po yung time na mararamdaman namin, alam namin kung ano ang gagawin namin para hindi po kami tuluyan na mawala sa iyong presensya. Bagkus kami po ay mapalakas, mapatatag at magpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Lord, thank you. Bless your word and bless each and every one. In Jesus' name. Amen.